Isang dramatikong pagbubukas, ang tunog ng ulan at isang nakagigimbal na balita tungkol sa isang trahedya ng ginto sa Rizal. Sa paanan ng kabundukan ng Sierra Madre, isang malagim na kwento ang yumanig sa puso ng marami nang biglang pumailan lang ang presyo ng ginto. Isang kapatid ang walang awang kumitil sa buhay ng sarili niyang pamilya para sa 20 bara ng ginto. Ano nga ba ang tunay na nangyari ng gabing iyon? Bakit nagawang bulagin ng pera at ginto ang puso ng isang tao, hanggang sa ang dugo ng sariling pamilya ang naging kapalit? Bago tayo magsimula, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button dahil dito, bawat tunay na kwento ay magbubukas sa ating mga mata at puso. Isulat din sa comment section kung nasaan ka at ano ang ginagawa mo habang pinapanood ito. Magbahaginan tayo ng damdamin dahil bawat salaysay ay isang aral sa buhay. Ngayon, huminga ka ng malalim. Ito ang tunay na kwentong magpapaisip sa iyo ng 2 beses tungkol sa kahulugan ng pamilya, pag-ibig, at ang halaga ng kasakiman. Nang gabing iyon, marahan ang pagpatak ng ulan sa Barangay Silangan, isang tahimik na pamayanan sa paanan ng kabundukan ng Rizal. Ang hangin mula sa Sierra Madre ay nagdadala ng amoy ng basang lupa at bagong pitas na sampag-ita, sumusuot sa makikitid na eskinita sa pagitan ng mga bahay ng mga residente. Sa dulo ng isang maliit na eskinita ay nakatayo ang 2 palapag na bahay ng pamilya Salazar, pag-aari ni Ramon Salazar. Payapa, madilim, tanging ang tunog lamang ng ambon na bumabagsak sa yero ng bubong ang maririnig. Bandang 3:00 ng madaling araw, ang himpilan ng pulisya sa San Mateo ay nakatanggap ng isang apurahang tawag sa telepono. Ang boses ng isang lalaki sa kabilang linya ay nanginginig at pautal-utal. "Sir, tulong po. Yung bahay ng kuya ko. Patay silang lahat." Iyon ang boses ni Miguel Salazar, ang nakababatang kapatid ni Ramon. Sa isang iglap, kumalat ang balita. Ang maliit na barangay na karaniwang mapayapa ay biglang tila hinati ng kidlat sa gitna ng hating gabi. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Kapitan Dante Ramos sa lugar. Ang asul at pulang ilaw mula sa sasakyan ng pulisya ay sumasalamin sa makapal na hamog. Ang eskinita patungo sa bahay ni Ramon ay makipot, napapaligiran ng mga puno ng saging at luya na pinapatakan ng ulan. Ang pangunahing pinto ay nakakandado mula sa loob, ngunit ang rehas na bakal sa bintana sa ibabang palapag ay baluktot, tila sa pilitang pinutol. Sa likod bahay, may mga bakas ng maputik na paa na patungo sa kusina, at ang pinto sa likuran ay bahagyang nakabukas. Isang asong kalye ang nakahandusay na walang kibo sa isang sulok ng hardin, basa ang balahibo at dilat pa rin ang mga mata. Sa loob ng bahay, ang kapaligiran ay nagielo. Ang amoy ng dugo ay humalo sa aroma ng basang kahoy. Isang bakal na kahadiyero sa sala ang nakabukas ng malapad, at ang dilaw na pintura sa gilid nito ay natuklap na. Tinanglawan ng flashlight ang sahig na tiles, na nagpapakita ng mga pulang mansa na nagsisimula ng matuyo. Hindi nagtagal, dumating si Doktora Elena Reyes mula sa SE Forensics Group, suot ang isang manipis na kapote. Dahan-dahan siyang naglakad habang itinatala ang bawat detalye. "Huwag hawakan ang kahit ano," bulong ni Kapitan Ramos. Ang mga tekniko ng forensic ay tahimik na nagtatrabaho, kumukuha ng litrato, nagmamarka, at kinokolekta ang bawat piraso ng tela, bawat butil ng alikabok, at inilalagay sa mga selyadong supot. Si Ramon Salazar ay natagpuang nakahandusay malapit sa upuan sa sala. Si Maria, ang kanyang asawa, ay malapit sa pinto ng silid-tulugan. At si Paolo, ang kanilang 10 taong gulang na anak, ay nakasuot pa ng piyamang mailarawan ng saranggola. Walang nagsasalita. Sa katahimikang iyon, tila lalong lumakas ang tunog ng ulan. Si Kapitan Ramos ay nakatayo sa gitna ng sala, pinagmamasdan ang mga bakas ng putik sa sahig. Mula sa bintana patungo sa kahadiyero, mayroon lamang 4 na malalaking hakbang, tuwid, walang pag-aalinlangan, walang pag-ikot. Tila kabisado nang pumasok ang bawat sulok ng bahay na ito, sabi niya ng mahina. Sa labas, si Miguel ay nakaupo sa beranda, nanginginig ang katawan, maputla ang mukha. "Tinawag ko si Kuya Ramon, hindi sumasagot. Nag-alala ako kaya pumunta ako rito," sabi niya ng paos. Kawawa naman ang kapatid niya, nawalan ng kuya, bulong ni Aling Nena kay Mang Cardo. Ang mga residente ay nakatingin ng may awa, iniisip na ito ay isang malupit na pagnanakaw sa gabing tumaas ang presyo ng ginto.
Ngunit para kay Kapitan Ramos, may isang bagay na tila masyadong maayos para tawaging isang ordinaryong insidente. Ang mga bakas ng pinutol na metal sa rehas ay nagpapakita ng isang malinis at malakas na pagputol, malamang na ginamitan ng bolt cutter o isang matibay na kasangkapan. Ang pinto sa likuran ay maaari lamang buksan mula sa loob. Ang ibang mahahalagang gamit sa bahay ay nanatiling buo, tanging ang kahadiyero ang kinuha. Kung ito ay isang dayuhang magnanakaw, paano siya nakalakad ng tuwid sa dilim at alam na alam kung nasaan ang kahadiyero? Nagsimula ng mag-umaga. Tumila ang ulan. Ang tunog ng tandang ay umalingaw sa lambak ng San Mateo. Matagal na tinitigan ni Kapitan Ramos ang bahay bago iniutos sa kanyang koponan na isara ang police line. Alam niya na bawat mansa ng dugo, bawat maliit na bakas sa putik, ay nagsasalita. At nang gabing iyon sa tahimik na barangay Silangan, ang katotohanan ay nagsisimula pa lamang bumulong. Ang umaga sa barangay Silangan ay mabigat at maalinsangan. Ang manipis na hamog ay bumaba mula sa kabundukan, tinatakpan ang mga palaya na basa pa rin ng ulan kagabi. Sa harap ng bahay ng pamilya Salazar, ang dilaw na police line ay nakapalibot sa bakod na kawayan na nagiging dahilan upang ang mga residente ay makatingin lamang mula sa malayo. Ang kanilang mga boses ay mahinang bulungan, isang halo ng takot, lungkot at hindi paniniwala. Sa ilalim ng isang asul na tolda, binabasa ni Kapitan Dante Ramos ang paunang ulat habang humihigop ng malamig ng kapeng barako. Pungay ang kanyang mga mata, pagod ang mukha matapos ang magdamag sa lapangan. Sa kabilang banda, ang koponan ng forensic mula sa SE Forensics Group ay nagtatrabaho pa rin. Si Doktora Elena Reyes ay nakaluhod malapit sa mga labi ni Ramon at Maria, suot ang latex na guwantes. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. 3 saksak direkta sa dibdib. Malalim at matalim. Ang salarin ay kalmado, hindi nagpanik. Tumango si Ramos, nakatingin sa nakabukas na kahadiyero. Kung pagnanakaw, bakit kahadiyero lang ang binuksan? Ang laptop, TV, at mga alahas sa silid ay narito pa rin. Sumagot si Sargento Leo Vargas, at tingnan ninyo ang mga bakas ng putik, Kap. 4 na hakbang lang mula sa bintana hanggang sa kahadiyero. Walang mga hakbang na pabalik-balik. Tiningnan ni Ramos si Vargas, mahina ang kanyang boses. 4 na hakbang na masyadong tiyak, Leo. Para siyang taong kabisado na ang bahay na ito. Sa labas ng tolda, si Miguel Salazar ay nakaupo sa isang plastik na upuan, naninigas ang katawan, namumula ang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit paminsan-minsan ay ikinukuyom niya ang mga daliri na tila may pinipigilan. Gusto ko lang sanang tawagin si Kuya Ramon para mag-agahan, sabi niya ng paos. Tinawagan ko, hindi sumasagot. Pagdating ko, ganito na ang nakita ko sa bahay. Tinitigan siya ni Ramos sandali, isang tingin na walang emosyon ngunit matalim. Hindi siya nag-aakusa, ngunit sa kanyang puso, nagsisimula ng tumubo ang pagdududa, tulad ng isang madilim na anino sa gitna ng ulan. Lumapit si Doktora Reyes, iniabot ang isang forensic note. Ang anak nila, si Paolo, walang saksak. Namatay siya dahil sa kawalan ng hininga. Malamang tinakpan ang kanyang bibig. Tumingin si Ramos sa kulay abong langit sa labas ng tolda. Mabigat ang kanyang hininga. Gusto ng salarin na maging tahimik. Ayaw niyang may makasigaw. Yumuko si Doktora Reyes, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Ang taong tulad niyan ay hindi takot sa dugo. Takot siyang mahuli. Muling umambon. Sa isang mahabang mesa sa bakuran, nagsimulang magtipon ang mga ebidensya, mga piraso ng kulay abong tela, buhok, basang lupa mula sa mga bakas ng sapatos, at maliliit na piraso ng metal mula sa rehas ng bintana. Isang tekniko ang nag-ulat, napakalinis ng pagkakaputol, sir. Hindi ito ordinaryong lagari. Ito ay bolt cutter. Kumuha kayo ng sample ng metal at suriin ang hawakan ng pinto sa likuran, sagot ni Ramos. Kung binuksan ito mula sa loob, mayroon na tayong direksyon. Pagsapit ng tanghali, nagtipon ang mga residente sa tindahan ni Aling Nena. Ang tunog ng ulan sa yero ay humalo sa mga bulong-bulungan. Sabi nila, nag-ipon daw si Mang Ramon ng 20 bara ng ginto, sabi ni Mang Cardo. Para daw sa ipapatayong paupahan sa likod ng bahay. Sumingit si Aling Nena,
Kung ganoon, ang nakarinig ng balitang iyon ang may alam sa bahay na ito, alam ang laman ng kahadiero. Lahat ay tumango. Ngunit si Ramos, na nakaupo sa sasakyan ng pulisya at nakikinig sa usapan mula sa radyo, ay bumulong lamang, alam ang bahay, alam ang oras. Hindi ito dayuhan. Pagsapit ng hapon, dumating ang paunang resulta ng pagsusuri. Oras ng kamatayan, sa pagitan ng 1 oras at 2 oras 30 minuto ng madaling araw. Armas, isang matalim na bagay na maihabang humigit kumulang 15 sentimetro. Direksyon ng mga hakbang, mula sa bintana, papunta sa kahadiero, palabas sa pinto sa likuran. Ang pinto sa likuran ay binuksan mula sa loob, walang bakas ng sapilitang pagbubukas. Sinalungguhitan ni Ramos ang huling pangungusap sa kanyang ulat. Mula sa loob, bulong niya. Kung mula sa loob, ibig sabihin kilala ng mga biktima. Muli niyang tiningnan ang mga larawan mula sa lokasyon, ang mga bakas ng sapatos, ang kahadiero, ang dugo sa sahig. Lahat ay magkakaugnay, ngunit hindi pa rin sapat na malinaw. Nang gabing iyon sa himpilan ng pulisya sa San Mateo, ang tunog ng ulan sa labas ay humalo sa ugong ng ilaw na neon. Si Ramos ay mag-isang nakaupo, sa harap niya ay mga bunto ng papeles at isang tasa ng kape na malamig na mula pa kaninang hapon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang larawan, si Miguel na nakaupo sa beranda, basa ang mukha sa ulan, nanginginig ang 2 kamay. Mayroong isang bagay sa larawang iyon na nagpabagabag kay Ramos. Ang tingin sa mga mata ni Miguel, hindi lamang ito kalungkutan, kundi tila may itinatagong lihim. Huminga ng malalim si Ramos, pagkatapos ay nagsulat ng ilang linya sa kanyang talaan, ang pumatay ay hindi dayuhan. Maaaring isa siya sa mga umiiyak. Hapon ng Disyembre 13, 2023, sa Barangay Silangan, ang pakiramdam ay malungkot at mabigat. Ang madilim na ulap ay mababang nakabitin sa ibabaw ng mga palayan na nagsisimula ng matuyo matapos ang mahabang ulan. Mula sa malayo, maririnig ang mahinang tunog ng kampana ng simbahan, humahalo sa amoy ng insenso mula sa maliit na kapilya sa gilid ng kalsada. Sa harap ng bahay ng pamilya Salazar, ang dilaw na police line ay nakabitin pa rin, habang ang mga residente ay nakatayo sa ilalim ng mga payong, mahinang nagbubulungan tungkol sa trahedyang hindi pa nila malimutan. Sa loob ng himpilan ng pulisya sa San Mateo, ang silid ay tahimik, tanging ang tunog ng printer na nagpiprint ng ulat at ang dagundong ng ulan sa yero ang maririnig. Tinitigan ni Kapitan Dante Ramos ang isang malaking board sa dingding na puno ng mga larawan, isang bukas na kahadiero, isang pinutol na bintana, at ang mga mukha ng mga taong may kaugnayan sa pamilya ng biktima. Sa gitna ng board, ang pangalan ni Miguel Salazar ay binilugan ng manipis na pulang tinta. Hindi pa siya nag-aakusa, ngunit ang kanyang isip ay nagsisimula ng timbangin ang direksyon na maaaring magturo sa katotohanan. Sargento Vargas, mahina ngunit matatag ang boses ni Ramos, magsimula tayo sa pinakasimple. Sino-sino ang may access sa bahay na iyon bago ang insidente? Binuksan ni Vargas ang kanyang kwaderno, walang emosyon ang kanyang boses. Bukod kay Ramon at sa kanyang asawa, si Miguel lang po ang mayroong ekstrang susi, Kap. Madalas siyang tumulong sa kanyang kuya sa pag-aayos ng mga materyales sa konstruksyon. Dahan-dahang tumango si Ramos. At kailan siya huling pumunta roon? 2 araw bago ang insidente, Biyernes ng gabi, sagot ni Vargas. Kailangan nating malaman kung ano ang ginawa niya ng gabing iyon, sabi ni Ramos. Ilang sandali pa, dumating si Doktora Elena Reyes, dala ang isang transparent na folder. Ang kanyang puting coat ay basa pa at may bakas ng ulan sa kanyang mga balikat. May bagong resulta mula sa laboratorio, sabi niya. Nakakita kami ng residue ng metal sa sugat sa dibdib ng biktima. Ang uri nito ay kapareho ng mga natagpuang piraso sa rehas ng bintana. Ibig sabihin, ang gamit sa pagputol at ang armas ay posibleng gawa sa parehong material. Tinitigan siya ni Ramos ng malalim. Isang pinaghalong bakal at asero. Uri na karaniwang ginagamit sa mga talyer o mabibigat na kagamitan. Salamat, Doc, sabi ni Ramos habang tinatanggap ang mga dokumento. Pagkaalis ni Dr. Reyes, lumingon si Ramos kay Vargas. Alamin natin kung sino sa barangay na ito ang may ganoong uri ng kagamitan. Binuksan ni Vargas ang isang listahan ng mga talyer. May 3 po, Kap, pero isa lang ang bukas hanggang hating gabi.
Ang talyer ni Mang Tonyo, matagal ng kaibigan ni Mang Ramon. Nang gabing iyon, tumila na ang ulan. Si Ramos at Vargas ay nagtungo sa talyer na mailayong mga 2 kilometro mula sa bahay ng biktima. Ang amoy ng langis at lumang bakal ang sumalubong sa kanila pagpasok. Si Mang Tonyo, isang lalaking nasa 50 taong gulang, ay pinunasan ang kanyang mga kamay ng isang basahan bago bumati. Ano po ang maitutulong ko, mga sir? Ipinakita ni Ramos ang larawan ng pinutol na rehas. Pamilyar po ba kayo sa ganitong uri ng putol? Yumuko si Mang Tonyo, pinagmasdang mabuti. Gawa iyan ng bolt cutter. Mayroon ako niyan, pero 2 linggo nang nawawala. Napansin ko lang pagkatapos ng ilang araw. Sino ang huling humiram ng gamit dito? Tanong ni Ramos. Nag-isip sandali si Mang Tonyo. Kung hindi ako nagkakamali, si Miguel. Sabi niya, may puputulin lang daw siyang bakal para sa bakod ng bahay. Ang pangalang iyon ay nagpatahimik sa paligid. Tiningnan ni Vargas si Ramos, ngunit ang kapitan ay sumagot lamang ng mahina, itala mo, pero huwag magmadali. Nagpaalam sila at bumalik sa himpilan, dala ang isang maliit na tala na tila mas mabigat kaysa sa papel nito. Kinabukasan, ang resulta ng pagsusuri sa transaksyon sa bangko ay nagpakita na si Miguel ay nag-withdraw ng malaking halaga ng cash ilang araw bago ang insidente. Hindi gaanong kalaki, ngunit sapat upang magpukaw ng pag-usisa. Ayon sa mga residente, ilang beses din siyang nakitang nakikipag-usap sa isang lalaking may balbas na nagngangalang Benjo Tuco, isang maniningil ng utang mula sa palengke ng Tanay. Binasa ni Ramos ang ulat sa katahimikan, pagkatapos ay bumulong, online sabong. Palaging pareho. Kapag malaki na ang utang, nagsisimula ng bumagsak ang lohika ng tao. Tumango si Sargento Vargas. Sabi ng mga tao, madalas daw maglaro si Miguel ng online casino sa kanyang cellphone. Natalo raw ng daan-daang libo. Tinitigan ni Ramos ang mapa sa dingding, ang kanyang hintuturo ay nakaturo sa bahay ni Ramon. Kung totoo iyan, ibig sabihin alam niya ang oras ng tulog ng mga biktima, alam niya ang lokasyon ng kahadiero, at alam niyang nawalan ng kuryente ng gabing iyon. Hindi ito lahat nagkataon lamang. Pagsapit ng gabi, nagpasya si Ramos na pumunta sa bahay ni Miguel nang walang uniporme. Ang maliit na bahay ay nakatayo sa gilid ng isang bukirin, na ilawan ng isang malamlam na ilaw na neon. Ang amoy ng kaping barako at tabako ay kumalat sa hangin. Binuksan ni Miguel ang pinto, mahina ang kanyang boses. Kapitan Ramos. May bago po bang balita? Mayroon, sagot ni Ramos ng mahinahon, pero gusto ko lang sanang magtanong ng kaunti. Umupo siya sa isang upuang kawayan, matagal na tinitigan si Miguel. 2 linggo bago ang insidente, humiram ka raw ng gamit sa pagputol mula kay Mang Tonyo. Lumunok si Miguel pagkatapos ay ngumiti ng alanganin. Opo, pero para lang po iyon sa pagputol ng maliit na bakal. Naisauli ko na po. Sabi ni Mang Tonyo, hindi pa. Natahimik si Miguel, mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata, pagkatapos ay yumuko. Ang kanyang kanang kamay ay hinawakan ang baso ng kape ng sobrang higpit hanggang sa natapon ang laman sa mesa. Pinagmasdan ni Ramos ang mukhang iyon, ang kanyang boses ay malumanay ngunit matalim, tulad ng isang kutsilyong nakabalot sa tela. Kung may maaalala ka, ipaalam mo sa akin. Tumayo siya, tinitigan sandali si Miguel bago umalis. Hindi sumagot si Miguel, nakatingin lamang sa isang pader na walang laman, ang kanyang mga mata ay basa ngunit hindi tumutulo ang luha. Sa labas, muling umulan, pino ngunit tumatagos. Huminga ng malalim si Ramos, mahinang nagsalita kay Vargas. Minsan, ang pinakapanganib na salarin ay hindi ang sumisigaw, kundi ang masyadong tahimik. Nagtanong si Vargas, aarestuhin na po ba natin siya, Kap? Umiling si Ramos. Hindi pa. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Pero nararamdaman ko na ang direksyon ng hangin. Nang gabing iyon, ang ilaw na neon sa himpilan ng pulisya sa San Mateo ay nagliwanag sa malaking board sa maliit na silid. Ang pangalan ni Miguel Salazar ay binilugan na ngayon ng mas makapal na pulang tinta. Sa ilalim nito, isinulat ni Ramos sa maliliit ngunit malinaw na letra, nagsisimula ng lumitaw ang motibo, ngunit ang katotohanan ay nagtatago pa rin sa likod ng mga luha. Umaga ng Disyembre 16 na, 2023, 4 na araw matapos ang trahedyang yumanig sa Barangay Silangan.
Ang manipis na hamog ay nakakapit pa rin sa mga dulo ng dahon ng saging, habang binabasa ng hamog ang malamig at basang lupa. Sa tahimik na kalsada ng barangay, tanging ang tunog ng mga tandang ang nagsasagutan mula sa malayo ang maririnig. Ang bahay ng pamilya Salazar ay nakatayo na ngayong tahimik. Tinanggal na ang police line, ngunit ang lamig at anino ng trahedya ay hindi pa rin nawawala sa hangin. Sa himpilan ng pulisya sa San Mateo, tinitigan ni Kapitan Dante Ramos ang malaking evidence board na puno na ngayon ng mga pulang marka at mga larawan mula sa crime scene. Sa tabi niya, malamig na ang tasa ng kape, na wala na ang usok nito kanina pa. Sargento Vargas, sabi niya ng mahina, malapit na tayo sa dulo, pero mayroon pa ring isang piraso na nawawala. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Si Vargas, na abala sa pagsusuri ng ulat ng forensic, ay tumango. Naghuhinala po ako na mayroon pa tayong hindi napapansin, Kapi. Hindi nagtagal, dumating si Doktora Elena Reyes, dala ang isang asul na folder mula sa laboratorio. Ang kanyang puting coat ay basa pa rin ng hamog ng umaga. Kapitan, nakakita kami ng hibla ng tela sa kamay ng babaeng biktima, sabi niya ng mahinahon. Kulay dark gray. Matapos suriin, ang hibla ay kapareho ng material ng jacket na suot ni Miguel noong umagang nag-report siya. Matagal siyang tinitigan ni Ramos. Sigurado ka? Siguradong sigurado. Ang istruktura ng sinulid ay kakaiba, hindi ito pangkaraniwang tela. Dahan-dahang inilapag ni Ramos ang dokumento, bumulong. Minsan, ang katotohanan ay kumakapit sa mga bagay na halos hindi nakikita. Nang hapong iyon, tumila ang ulan. Si Ramos at Vargas ay nagtungo sa bahay ni Miguel kasama ang dalawang pulis na nakasibilyan. Ang maliit na bahay ay nakatayo sa gilid ng bukid, na ilawan ng isang malamlam na ilaw na neon. Naamoy ang tabako at kapeng barako habang papalapit sila. Si Miguel ay nakaupo sa beranda, mukhang pagod. Ano na naman po ito, sir? Kinakabahan niyang tanong. Sumagot si Ramos ng mahinahon, may gusto lang kaming itanong, Miguel. Pumasok sila sa bahay. Ang hangin sa loob ay maalinsangan, at sa isang sulok malapit sa poso, nakita ang isang pares ng botang puno ng putik. Itinuro ito ni Ramos. Sapatos mo ito. Lumunok si Miguel. Opo, sir. Ginamit ko noong tumulong ako sa bukid. Bahagyang umiti si Ramos. Aling bukid? Isang linggo ng tuyo ang ilog sa likuran. Natahimik si Miguel, mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata, pagkatapos ay yumuko. Ang kanyang kanang kamay ay hinawakan ang baso ng kape ng sobrang higpit hanggang sa natapon sa mesa. Tinitigan siya ni Ramos ng tahimik. Kung may maaalala kang mahalaga, sabihin mo sa akin, sabi niya ng malumanay. Tumango lamang si Miguel, blanko ang kanyang tingin. Pagkalabas ng bahay, mahinang nagsalita si Ramos kay Vargas. Minsan, ang pinakapanganib na salarin ay hindi ang sumisigaw, kundi ang masyadong tahimik. Mabilis na nagtala si Vargas. Aarestuhin na po ba natin siya, Kap? Umiling si Ramos. Hindi pa. Kailangan natin ng kumpirmasyong siyentipiko. Pero malinaw na ang direksyon ng hangin. Nang gabi ring iyon, ipinadala sa laboratorio ang sample ng lupa mula sa likod-bakod ng bahay ni Miguel. Lumabas ang resulta makalipas ang ilang oras. Ang komposisyon nito ay eksaktong kapareho ng lupang dumikit sa sahig ng sala sa bahay ng biktima. Binasa ni Ramos ang ulat sa katahimikan, dahan-dahang tinatapik ang kanyang daliri sa mesa. Ang huling piraso ay nagsisimula ng mailagay sa lugar nito, bulong niya. Kinabukasan, bumalik ang koponan ng forensic sa bahay ni Miguel. Sa likod ng poso, malapit sa maliit na kulungan ng manok, nakakita sila ng lupa na bagong hukay. Matapos ang ilang minutong paghukay, lumitaw ang isang itim na plastik na naglalaman ng isang pares ng punit na guwantes na goma at isang piraso ng tela. Ang amoy ng metal na humalo sa lupa ay sumingaw sa hangin. Tinakpan ni Vargas ang kanyang ilong habang sinabi ni Ramos ng walang emosyon, ipadala sa laboratorio, ngayon din. Muling umulan ng gabing iyon. Sa himpilan ng pulisya, ang tunog ng ulan sa yero ay sumabay sa pagtibok ng orasan sa dingding. Pumasok si Vargas, dala ang paunang resulta ng pagsusuri. Kap, ang hibla ng tela mula sa plastik ay tugma sa natirang tela sa bintana ng bahay ng biktima.
At sa isa sa mga guwantes, may dugo na tugma sa siki ng biktima. Pumikit sandali si Ramos, pinigil ang hininga. Vargas, nasa dulo na tayo ng daan. Ngunit ayaw ni Ramos na magmadali. Alam niyang ang tunay na katotohanan ay hindi lamang tungkol sa ebidensya, kundi tungkol din sa isang pusong handang umamin. Kinaumagahan, maliwanag ang langit matapos ang magdamag na ulan. Mag-isang dumating si Ramos sa bahay ni Miguel. Basa pa ang lupa at tumatago sa balat ang malamig na hangin. Si Miguel ay nakaupo sa hagdanan, nakatingin sa bakanting lupa sa harap niya. Kapitan Ramos, sabi niya ng mahina, alam kong naghihinala na kayo sa akin. Nanatiling kalmado si Ramos, tinitigan lamang siya. Huminga ng malalim si Miguel. Minsan, gusto ko na lang matapos ang lahat ng ito, pero hindi ko alam kung paano. Nanginginig ang kanyang boses, nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Lumapit si Ramos, marahang tinapik ang kanyang balikat. Minsan nakakatakot ang katotohanan, Miguel. Pero iyon lang ang tanging daan palabas. Yumuko si Miguel, paos ang kanyang boses. Kung magkukwento po ako, may silbi pa ba? Malumanay na sumagot si Ramos. Ang silbi nito ay hindi para makalaya, kundi para makipagkasundo sa sarili mo. Muling pumatak ang ambon. Dalawang tao ang tahimik na nakaupo sa ilalim ng kulay abong langit. Ang isa ay naghihintay ng pag-amin, ang isa ay nagpapasa ng bigat ng isang lihim. Ang tingin ni Ramos ay hindi na matalim, kundi puno ng habag, tulad ng isang kuya na nakatingin sa kapatid na naligaw. Sa gitna ng mahinang tunog ng ulan, ang katahimikan ang siyang pinakamalakas na nagsalita, na walang lihim na maitatago magpakailanman. Nang gabing iyon, sa evidence board ng himpilan, ang pangalan ni Miguel Salazar ay binilugan na ngayon ng makapal na pulang tinta. Sa ilalim nito, isinulat ni Ramos sa maliliit ngunit malinaw na letra, ang katotohanan ay hindi para mang-akusa, kundi para wakasan ang paghihintay. Ang ika-4 na araw ng imbestigasyon ay nagtapos sa isang konklusyon, maaaring burahin ng ulan ang mga bakas sa lupa, ngunit hindi kailanman mabubura ang bakas sa puso ng isang tao. Umaga ng Disyembre 17, 2023, isang araw matapos matagpuan ni Kapitan Ramos ang huling ebidensya, ang hangin sa barangay Silangan ay mabigat at maalinsangan. Ang kulay abong ulap ay nakabitin pa rin sa langit matapos ang ulan kagabi. Mula sa malayo, ang tunog ng kampana para sa Misa de Gallo ay marahang umalingaw na tila may hinihipo na matagal nang nakakulong sa puso. Sa harap ng simpleng bahay na kahoy ni Miguel Salazar, dahan-dahang huminto ang sasakyan ng pulisya. Si Kapitan Ramos ay nakatayo sa gilid ng bakod na kawayan, hawak ang isang tasa ng tsaa na umuusok pa. Hindi siya dumating na may posas, hindi may pagbabanta, dala lamang niya ang kapayapaan at isang piraso ng papel sa kanyang kamay. Dahan-dahang lumabas si Miguel, maputla ang mukha, magulo ang buhok, at namamaga ang mga mata dahil sa magdamag na hindi pagtulog. Tiningnan niya si Ramos na walang laman ang tingin, pagkatapos ay bumulong, Kapitan Ramos, alam ko na po kung bakit kayo naparito. Tumango si Ramos ng marahan. Pwede ba tayong mag-usap sa loob? Umupo sila sa simpleng sala na ang mga dingding ay puno ng mga lumang larawan ng pamilya. Sa maliit na mesa, may tinapay na hindi pa nagagalaw at kape na malamig na. Tahimik. Tanging ang tunog ng pagtibok ng orasan ang maririnig, na tila isang mahabang alingawngaw. Tinitigan siya ni Ramos ng malumanay. Miguel, hindi ako naparito para mang-akusa. Naparito ako para gumaan ang loob mo. Oras na para magsalita ka. Yumuko si Miguel, ang kanyang mga daliri ay nakakuyom sa kanyang mga tuhod ng sobrang higpit hanggang sa manginig. Hindi ko po alam kung saan magsisimula, sir. Mahinang sinabi ni Ramos, magsimula ka sa gabing iyon. Mula sa kung ano ang naaalala mo. Huminga ng malalim si Miguel, nanginginig ang kanyang boses. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Tambak na ang utang ko. Panay ang dating ng mga maniningil. Tinakot nila ang asawa ko, ang mga anak ko. Nagpanik ako. Alam kong may ipon si Kuya Ramon na ginto para sa ipapatayong paupahan. Gusto ko lang sanang humiram, hindi higit doon. Hindi masama ang intensyon ko, sir. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Nanatiling tahimik si Ramos, hinahayaang dumaloy ang mga salita.
Bandang 1:00 ng madaling araw, naglakad ako papunta sa bahay ni Kuya. Alam ko kung nasaan ang ekstrang susi. Pumasok ako sa likuran. Madilim, may maliit lang na ilaw mula sa sala. Dumiretso ako sa aparador kung saan nakatago ang kahadiero. Pero lumabas si Kuya. Nagulat siya. Sumigaw siya. Huminto sandali si Miguel, nanginginig ang kanyang mga labi. Nagpanik po ako, sir. Gusto niya akong hilahin palabas. Naghanap ako ng kahit anong mahahawakan para pigilan siya. Sa mesa, may kutsilyo. Hindi ko namalayan na hawakan ko. Gusto ko lang siyang takutin. Pero mabilis ang pangyayari. Bumagsak si Kuya. Nakita ko ang dugo niya. Sumigaw ako pero huli na. Pinunasan ni Miguel ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay. Dumating ang asawa niya. Sumigaw siya. Tinulak ko siya. Gusto ko lang tumakas. Pero bumagsak din siya. Tapos, nagising ang anak nila, umiiyak ng malakas. Natakot ako na marinig ng mga kapitbahay. Tinakpan ko ang bibig niya para tumahimik. Pagkatapos noon, tahimik na ang lahat. Sobrang tahimik. Huminto siya sa pagsasalita. Tanging ang tunog ng ulan mula sa labas ang maririnig, na tila hikbi ng langit. Matagal siyang tinitigan ni Ramos, hindi may galit, kundi may pag-unawa sa kung gaano kanipis ang linya sa pagitan ng takot at kasalanan. Nagpatuloy si Miguel ang may mahinang boses, tumakas ako, dala ang ilang piraso ng ginto. Hindi ko na ibenta. Kinaumagahan, nagkunwari akong nagulat, nagkunwaring nag-report sa pulis. Akala ko, kung ako ang unang mag-report, maniniwala ang mga tao na wala akong alam. Yumuko siya ng mas malalim. Pero gabi-gabi, naririnig ko ang boses nila, sir. Ang boses ng bata. Ang boses ni Kuya Ramon. Dumarating sila sa panaginip ko. Alam kong maaga o huli, mahuli rin ako. Huminga ng mahina si Ramos. Miguel, alam mo ba kung bakit ako mag-isang pumunta? Tumingin si Miguel ng may pagtataka. Sumagot si Ramos, dahil gusto kong ikaw ang sumuko, hindi kami ang kumalagkad sa iyo. Tumulo ang luha ni Miguel, paos ang kanyang boses. Kung susuko po ako, ano ang mangyayari sa asawa't anak ko? Malumanay na sumagot si Ramos, malalaman nila na may puso ka pa rin para harapin ang pagkakamali mo. Mas makabuluhan iyon kaysa sa kasinungalingang patuloy mong pinanghahawakan. Ilang minuto ang lumipas, tumayo si Miguel. Tinitigan niya ang isang lumang larawan sa dingding, siya at si Ramon noong bata pa, magkayakap sa harap ng palayan, tumatawa. Dati hindi kami naghihiwalay, sir. Pero ako mismo ang pumutol sa ugnayang iyon. Huminga siya ng malalim, na tila pasan niya ang buong mundo. Handa na po ako, sir. Ayoko nang magtago. Inilabas ni Ramos ang posas mula sa kanyang bulsa. Tinitigan niya si Miguel ng malalim. Hayaan mong ako ang magsuot nito sa iyo. Nang mahinahon, walang dahas. Dahil ngayong gabi, hindi ito tungkol sa krimen, kundi sa katapangang umamin. Tumango si Miguel, nanginginig ang mga kamay, ngunit kalmado ang mga mata. Huminga siya ng malalim, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, buo ang kanyang paghinga. Nang dahan-dahang umalis ang sasakyan ng pulisya, sa maliit na bahay na iyon, ang langit ay namutla sa ibabaw ng basang palayan. Ang tunog ng mga manok ay muling narinig mula sa malayo. Tinitigan ni Ramos ang anino ng bahay mula sa salamin ng sasakyan. Sa kanyang puso, bumulong siya, minsan, ang pinakamalaking krimen ay hindi kapag pumatay ang isang tao, kundi kapag niloko niya ang sarili niyang konsensya. Nang gabing iyon sa himpilan ng pulisya sa San Mateo, itinala ang isang maliit ngunit makabuluhang pangyayari. Isang kapatid ang sa wakas ay umamin sa kasalanang kumitil sa 3 buhay at isang ugnayan ng dugo. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa desperasyong hinayaang lumago ng masyadong matagal. Tinitigan ni Ramos ang kalangitan mula sa bintana ng kanyang opisina. Tumila ang ulan, ngunit sa kanyang dibdib, isang bagyo ang nagsisimula pa lamang. 9:00 ng gabi, Disyembre 17, 2023. Ang himpilan ng pulisya sa San Mateo ay maliwanag pa rin kahit katatapos lang ng ulan.
Ang maalinsangang hangin na maihalong amoy ng malamig na kape at basang papel ay pumuno sa silid investigasyon. Ang ilaw na neon sa kisame ay marahang nanginginig, ang liwanag nito ay sumasalamin sa sahig na basa pa ng mga bakas ng sapatos. Sa gitna ng silid, nakaupo si Kapitan Dante Ramos, pagod ang mukha ngunit nananatiling matatag. Sa harap niya, si Miguel Salazar ay nakayuko, ang dalawang kamay ay maluwag na nakatali sa ibabaw ng malamig na mesang kahoy. Binuksan ni Ramos ang isang malaking folder na naglalaman ng mga resulta ng forensic at mga tala ng investigasyon. Kalmado ang kanyang boses, ngunit tumatago sa katahimikan. Miguel, hindi ako naparito para pilitin ka, pero gusto kong malaman mo na lahat ng nangyari ng gabing iyon ay nagsalita na sa pamamagitan ng ebidensya. Binuksan niya ang unang pahina, tinitigan ang mga fingerprint na malinaw na nakalimbag sa papel. Ito ang fingerprint mo na natagpuan sa kahadiero. Nasa loob na bahagi kung saan basa pa ang dugo noong hinawakan. Lumipat siya sa susunod na larawan. Ito ang sample ng lupa mula sa bakod ng bahay mo. Ang komposisyon nito ay kapareho ng lupa sa sala ng bahay ng biktima. At ito, ang kulay abong hibla ng tela mula sa iyong jacket, tugma sa natagpuan sa kamay ng asawa ni Ramon. Tinitigan ni Miguel ang mga ebidensya na parang tinitingnan ang sarili niyang nakaraan. Namasa ang kanyang mga mata, mabigat ang kanyang hininga. Ang katahimikan ay bumalot sa silid, tanging ang tunog ng pagtibok ng orasan sa dingding ang maririnig, mabagal at paulit-ulit. Tinitigan siya ni Ramos ng malalim. Walang bakas na tuluyang nawawala, Miguel. Bawat hakbang ay nag-iiwan ng kwento, kahit na akala natin malinis na ang lahat. Yumuko si Miguel, tumulo ang kanyang luha sa ibabaw ng mesa. Pumasok si Sargento Vargas, dala ang isang tasa ng kape. Inilagay niya ito sa harap ni Ramos, pagkatapos ay sinabing, Kap, lumabas na po ang resulta ng pagsusuri sa kanyang bank account. Tumango si Ramos nang hindi lumilingon. Binuksan ni Vargas ang isang bagong pahina at marahang binasa. 3 araw bago ang insidente, nag-withdraw si Miguel ng 120,000 piso mula sa kanyang personal na account. Pagkatapos noon, nawala lahat sa isang site ng online sabong. 2 araw bago ang insidente, nag-search din siya ng mga katagang paano buksan ang kahadiero ng walang susi sa kanyang cellphone. Pumikit si Miguel, nanigas ang kanyang mukha, pagkatapos ay bumulong ng mahina. Alam ko pong mali ako, sir. Pero noong mga oras na iyon, pakiramdam ko wala akong ibang pagpipilian. Tumayo si Ramos, tinitigan siya ng matalim, ngunit hindi may galit. Palaging may pagpipilian ang tao, Miguel. Ang nagkakaiba lang ay ang katapangan na harapin ang kahihinatnan. Paos ang kanyang boses, na tila may pinipigil sa dibdib, isang halo ng galit, lungkot at habag. Naglakad siya patungo sa bintana. Sa labas, muling umulan ng marahan, tulad ng hamog na tumatakip sa bakuran. Miguel, alam mo ba kung ano ang pinakamalungkot sa trabaho ko? Itinaas ni Miguel ang kanyang mukha ng dahan-dahan. Hindi ang makitang napaparusahan ang masamang tao, kundi ang makitang naliligaw ng landas ang mabuting tao hanggang sa maging salarin. Kinagat ni Miguel ang kanyang labi, nanginginig ang kanyang mga balikat. Kung maibabalik lang ang oras, gusto kong huminto sa harap ng bahay ni Kuya. Gusto kong bumalik, gusto kong mag-isip ulit. Matagal siyang tinitigan ni Ramos. Pero hindi na maibabalik ang oras. Ngayon, ang tanging magagawa mo ay huminto sa pagsisinungaling sa sarili mo. Ilang oras ang lumipas sa katahimikan. Tanging ang tunog ng panulat na sumusulat sa papel at ang ulan sa labas ang naging saksi. Bandang 1:00 ng madaling araw, dumating ang koponan ng forensic, dala ang isang plastik na naglalaman ng isang kinakalawang na piraso ng metal at isang maliit na susi. Sinabi ng isa sa mga opisyal, natagpuan namin ito malapit sa poso sa likod bahay ni Miguel, sir. Dahan-dahang binuksan ni Ramos ang plastik. Ang ekstrang susi ng kahadiero ng pamilya ni Ramon. Tinitigan niya si Miguel. Ikaw ang nakakaalam ng kinalalagyan nito. Yumuko si Miguel, halos hindi marinig ang kanyang boses. Ako po ang tumulong kay Kuya noong una niyang ikinabit ang kahadiero na iyan, sir. Alam ko po ang lahat ng lagayan. Isinara ni Ramos ang folder ng dahan-dahan. Miguel, alam mo ba kung bakit hindi ako makatulog? Hindi dahil komplikado ang kasong ito,
kundi dahil patuloy kong naiisip ang mukha ng mga magulang ninyo kung malalaman nilang ganito ang sinapit ng dalawa nilang anak. Umiyak si Miguel. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa malalim na pagsisisi. Hindi po nila alam, sir. Hindi ko po kailanman ikinuwento. Nahihiya po ako. Ipinakita ng orasan ang 2:00 ng madaling araw. Tinitigan ni Ramos ang mga kamay ng orasan na mabagal na gumagalaw, pagkatapos ay sinabi, sapat na para ngayong gabi. Magpahinga ka na, Miguel. Lumabas siya ng silid. Sumunod si Vargas, dala ang folder ng ebidensya. Sa koridor, ang malamlam na ilaw ay nagliwanag sa basang sahig. Huminto si Ramos at bumulong, Vargas, itago mong mabuti ang mga dokumentong ito. Bukas, ipapadala natin sa piskalya. Tumango si Vargas, ngunit pagkatapos ay mahinang nagtanong, Kap, paano kung bawiin ni Miguel ang kanyang pag-amin? Tinitigan ni Ramos ang silid investigasyon mula sa malayo, nakikita si Miguel na nakayuko at tahimik sa likod ng salamin. Hindi, Vargas. Ang taong naging tapat na sa sarili niya ay hindi na atras. Ngayon, kailangan lang niya ng panahon para makipagkasundo. Lalong lumalim ang gabi. Sa labas, ang tunog ng ulan ay napalitan ng lagaslas ng hangin mula sa basang palayan. Nakatayo si Ramos sa beranda sa harap, tinitigan ang kulay abong langit. Sa kanyang puso, nagdasal siya, hindi para sa sarili, kundi para sa 2 pamilyang nawasak dahil sa isang gabing puno ng desperasyon. Sa dulo ng ulat na isinulat niya bago magbukang liwayway, idinagdag ni Ramos ang isang pangungusap sa ilalim ng kanyang pirma. Titila ang ulan, ngunit ang sugat sa puso ng tao ay hindi laging natutuyo. Ang pangungusap na iyon ang naging pansara sa mahabang gabi sa himpilan ng pulisya sa San Mateo. Isang gabi kung saan ang katotohanan ay sa wakas ay binigkas, hindi bilang isang tagumpay, kundi bilang ang pinakatahimik na pagsisisi. Mahigit 1 buwan matapos ang pag-aresto, umaga ng Enero 25, 2024, ang hangin sa Antipolo ay mabigat at basa. Ang kulay abong langit ay dumadagan sa lungsod, na tila nakikipigil ng hininga kasama ng daan-daang taong nagtipon sa harap ng Rizal Regional Trial Court. Sa gitna nila ay mga mamamahayag, mga tindero, at mga residente mula sa San Mateo na naglakbay pa para lamang masaksihan ang katapusan ng kwentong ilang linggong bumabagabag sa mga balita. Sa harap ng pintuan ng korte, ang tunog ng mga kamera ay nagsasalitan sa mga yabag ng mga pulis na mahigpit na nagbabantay. Sa loob ng silid hukuman, tahimik ang hangin, tanging ang pagtibok ng isang lumang orasan sa dingding ang maririnig. Sa upuan ng akusado, si Miguel Salazar ay nakaupo ng nakayuko. Mas payat na siya ngayon at ang kulay abong uniforme ng bilanggo ay maluwag sa kanyang balikat. Sa tabi niya, isang batang abogada na nagngangalang Atsugi. Dinda Wiratama ang hawak ang mga papeles ng depensa na may nanginginig na mga kamay. Sa kabilang panig ng silid, ang pamilya ng yumaong sina Ramon at Maria ay nakaupo sa isang hilera. Ang kanilang ina, isang matandang babaeng nakasuot ng kayumangging belo, ay maihawak na kupas na panyo na hindi pa bumibitaw sa kanyang kamay mula pa noong magsimula ang paglilitis. Nang pumasok ang hukom, lahat ay tumayo. Ang tunog ng malyete ay umalinggaw-gaw ng 3 beses, tumalbog sa matataas na pader. Binuksan ni Hukom Surono ang isang makapal na folder sa harap niya nang may kalmadong mukha. Ang paglilitis sa kasong kriminal laban sa akusadong si Miguel Salazar, sa ilalim ng kasong murder at robbery with homicide, ay idinideklarang bukas para sa publiko. Ang boses na iyon ay malamig, walang emosyon, at formal, ngunit para sa lahat ng naroroon, ang pangungusap ay parang isang kampanang nagsimula sa katapusan ng isang trahedya. Tumayo ang piskal, diretsong nakatingin kay Miguel bago basahin ang sakdal. Na ang akusado ay napatunayang nagsagawa ng mga kilos na kumitil sa buhay ng 3 miyembro ng pamilya ng biktima ng may intensyon at kamalayan upang makuha ang mga ari-arian na nagkakahalaga ng ginto at salapi. Bawat salita ay tila mabigat sa silid na iyon. Walang gumagalaw kahit ang tunog ng paghinga ay tila nawala. Nang dumating ang oras ng depensa, tumayo si Atchongi. Dinda. Malumanay ngunit matatag ang kanyang boses. Kagalang-galang na hukom, hindi itinatanggi ng aking kliyente ang kanyang ginawa, ngunit hinihiling po ng depensa na tingnan ng korte ang natitirang bahagi ng kanyang pagkatao. Si Miguel ay hindi isang pusakal na mamamatay tao.
Siya ay isang taong natalo ng kasakiman at takot. Nagsisisi siya mula pa noong unang araw siyang mahuli. Hindi niya kailanman sinubukang takasan ang katotohanan. Huminto siya, tinitigan ang kanyang kliyente na nananatiling nakayuko. Walang katwiran para sa kasalanang ito, ngunit marahil may puwang pa para sa pagsisisi. Muling natahimik ang silid. Tanging ang tunog ng electric fan na mabagal na umiikot sa kisam. Tinitigan ni Hukom Surono si Miguel. Akusado, mayroon ka bang nais sabihin bago ibaba ang hatol? Dahan-dahang itinaas ni Miguel ang kanyang ulo. Pula ang kanyang mga mata, maputla ang kanyang mukha. Kagalang-galang na hukom, alam ko pong walang salitang patawad ang sapat para burahin ang aking ginawa. Hindi po ako humihingi ng kapatawaran. Gusto ko lang pong sabihin. Gabi-gabi, naririnig ko ang boses ni Kuya Ramon at Ate Maria sa isip ko. Alam kong nararapat akong parusahan. Pero kung maaari, pakisabi po sa nanay ko. Humihingi ako ng tawad dahil nabigo akong maging anak na inaasahan niya. Nabasag ang kanyang boses sa huling pangungusap at muling nilamon ng katahimikan ang silid. Yumuko ng malalim ang kanyang ina, tumulo ang luha sa kanyang kandungan. Walang sinumang naglakas loob na tumingin sa kanya. Sa likod ng silid hukuman, si Kapitan Dante Ramos ay tahimik na nakatayo. Dumating siya ng walang uniporme, suot lamang ang isang simpleng puting polo. Yumuko ang hukom, binasa ang mga papeles sandali. Ang korte ay nagpulong na at isinaalang-alang ang lahat ng ebidensya at depensa. Batay sa Artikulo 248 at Artikulo 274 ng Revised Penal Code, idinedeklara ng korte ang akusadong si Miguel Salazar na nagkasala ng walang anumang pag-aalinlangan. Dahil dito, hinahatulan siya ng reclusion perpetua. Nagyelo ang silid. Walang sigawan, walang protesta. Tanging ang tunog ng malyete na nagsara sa paglilitis, at pagkatapos nito, isang mahabang katahimikan. Tiningnan ni Achoy. Dinda ang kanyang kliyente, bumulong, may oras ka pa para pagbayaran ito sa natitira mong buhay. Malabong tiningnan siya ni Miguel, pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Salamat po, attorney. Kahit paano, ngayon alam kong hindi nawawala ang katotohanan, dumarating lang ng huli. Nang matapos ang paglilitis, nagunahan ang mga mamamahayag, ngunit mabilis na bumuo ng harang ang mga pulis. Dinala si Miguel palabas, nakaposas ang mga kamay, mabagal ang kanyang mga hakbang, nakayuko ang ulo. Sa hagdanan sa harap ng korte, nakatayo pa rin si Ramos. Nang dumaan si Miguel, nagpalitan sila ng isang maikling tingin. Walang salita. Isang maliit na tango lamang mula kay Ramos, isang tango ng isang taong nakakaunawa na ang hustisya ay minsan dumarating kasama ng sakit. Yumuko ng malalim si Miguel, pinipigilan ang luhang halos bumagsak. Sa labas, tumagos ang araw sa kulay abong ulap, nagbibigay ng malambot na liwanag sa bakuran ng korte. Ang hangin ng umaga ay nagdala ng amoy ng basang lupa at mga tuyong dahon. Tumingin si Ramos sa langit, pagkatapos ay umalis ng may mabibigat na hakbang. Sa kanyang puso, bumulong siya, hindi maibabalik ng hustisya ang nawala, ngunit kahit paano, mapipigilan nito ang pagdanak pa ng dugo. At nang umagang iyon, sa ilalim ng langit ng Antipolo na dahan-dahang nagiging bughaw, alam ng lahat na ang kwentong ito ay sa wakas ay umabot na sa dulo ng daan. Hindi isang masayang wakas, kundi isang wakas na nagbigay puwang sa pagsisisi, pagpapatawad, at isang maliit na piraso ng pag-asa, na ang tao, gaano man kalupit ang nakaraan, ay maaari pa ring matutong yumuko sa harap ng katotohanan. 2 buwan na ang lumipas mula nang ibaba ng hukom ang hatol sa korte ng Rizal. Ang mga araw sa New Bilibid Prison ay mabagal na lumilipas para kay Miguel Salazar. Ang mga pader ay basa, ang pintura ay natutuklap, at bawat gabi, ang tunog ng kadena ng pinto ay umaalingaw-ngaw, tulad ng hininga ng kalungkutan. Sa selda bilang 27, si Miguel ay kasama ng 2 iba pang bilanggo na bihirang magsalita. Mas madalas siyang nakaupo sa isang sulok, nakatingin sa manipis na liwanag na tumatagos mula sa siwang ng rehas na bakal sa itaas. Ang liwanag na iyon ay dumarating lamang sandali, mga 15 minuto tuwing umaga, ngunit para kay Miguel, ito ang pinakamahalagang sandali. Ang tanging oras kung kailan niya nararamdaman na buhay pa siya. Sa maikling panahong iyon, binubuksan niya ang isang maliit na kwadernong bigay ng isang opisyal.
Sa unang pahina, nakasulat, tala-arawan ng isang bilanggo para sa pagninilay at pagbabago. Dahan-dahang nagsusulat si Miguel, bawat letra ay tila isang hiningang lumalabas mula sa isang lumang sugat. Ngayong araw, narito pa rin ako. At naaalala ko pa rin ang tawa ni Kuya Ramon. Minsan, umaasa akong marinig ko itong muli, hindi sa isip ko, kundi sa isang mas payapang mundo. Bawat pangungusap ay nagiging isang dasal na hindi kailanman binibigkas ng malakas. Isang umaga, nilapitan siya ni G. Arman, isang opisyal ng rehabilitasyon na may mainit na ngiti. Miguel, mukhang mas kalmado ka na ngayon, sabi niya ng mahina. Kung gusto mo, sa susunod na linggo, magsisimula tayo ng klase sa pagsusulat ng liham para sa pamilya. Tiningnan siya ni Miguel ang may pag-aalinlangan. May silbi pa po ba iyon, sir? Tinapik ni G. Arman ang kanyang balikat. Ang silbi nito ay hindi para sa kanila, kundi para sa iyo. Minsan, ang mga salitang hindi na ipadala ang siyang pinakamabisang gamot. Nang sumunod na linggo, sinimula ni Miguel ang pagsusulat ng kanyang unang liham. Para ito sa kanyang ina, kahit alam niyang hindi ito kailanman maipapadala. Nanginginig ang kanyang kamay habang dumadampi ang panulat sa papel. Nay, patawarin niyo po ang anak ninyong bigo. Naaalala ko pa ang kamay ninyo na tumatapik sa balikat ko tuwing nagkakamali ako noong bata. Sabi niyo, hanggat marunong magsisi ang tao, hindi isinasara ng Diyos ang pinto para sa kanya. Ngayon, naiintindihan ko na po, Nay. Pero alam ko ring huli na ako sa pagkatok sa pintong iyon. Huminto siya sa pagsusulat, tumingin sa maliit na bintana kung saan isang ibon ang dumapo sandali bago lumipad palayo. Nay, kung dala ng ibong iyon ang sulat ko, sana alam niya kung saan pupunta. Sa mga sumunod na araw, tumulong si Miguel sa aklatan ng bilangguan. Inayos niya ang mga lumang libro, isinulat muli ang mga talaan, at tahimik na nagbasa tuwing may libreng oras. Isang hapon, natagpuan niya ang isang aklat na may pamagat na ang ikalawang buhay. Sa loob nito, nakasulat ang isang pangungusap na nagpatigil sa kanya, ang pagkakamali ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng pag-amin na tayo ay tao. Isinara ni Miguel ang aklat, bahagyang umiti at bumulong, kung gayon, marahil ngayon pa lang ako tunay na nabubuhay. Dumating ang Abril na may kasamang mahinang ulan sa hapon. Dumating si Kapitan Dante Ramos sa bilangguan bilang bahagi ng isang programa. Hindi siya nakauniporme, suot lamang ang isang simpleng puting polo. Pagpasok niya sa silid ng gawain, huminto ang kanyang tingin kay Miguel na nakaupo sa likuran at seryosong may isinusulat. Pagkatapos ng programa, nilapitan ni Ramos si Miguel. Miguel, sabi niya ng mahina. Nagulat si Miguel, mabilis na tumayo at yumuko. Kapitan Ramos, hindi ko po inaasahan na darating kayo. Ngumiti si Ramos. Hindi ako dumating bilang pulis, kundi bilang isang taong gustong kumustahin ka. Umupo sila sa isang sulok. Nagsusulat po ako ng liham para kay nanay tuwing linggo, pero hindi ko po ipinapadala. Hindi ko po alam kung gugustuhin pa niyang basahin ang sulat mula sa isang anak na pumatay sa sarili niyang kapatid. Matagal siyang tinitigan ni Ramos. Marahil hindi ito tungkol sa kung babasahin o hindi, Miguel. Ito ay tungkol sa katapangan mong isulat ito. Dahil minsan, ang isang tao ay tunay na nagbabago kapag naglakas loob siyang harapin ang sarili niyang kasalanan. Dahan-dahang iniabot ni Miguel ang isang kupas na papel. Sir, ito po ang liham na hindi ko na ipadala. Kung sakaling makita niyo po si nanay, pakisabi na lang. Tinanggap ni Ramos ang sulat, matagal itong hinawakan na tila nararamdaman ang bigat ng bawat salita. Ipinapangako ko, Miguel. Kapag dumating ang tamang panahon, makakarating ito. Nang umalis si Ramos sa bilangguan, papalubog na ang araw. Huminto siya sa bakuran, binuksan sandali ang sulat. Nanginginig ngunit maayos ang sulat kamay ni Miguel. Nay, huwag na po kayong umiyak. Hindi na po galit sa mundo ang anak ninyo. Dito, natutunan kong ang bilangguan ay hindi mga pader, kundi isang salamin na nagpapakita ng kasalanan at pag-asa. Isinara ni Ramos ang sulat. Sa loob ng selda, si Miguel ay muling nakaupo sa sulok, nakatingin sa manipis na liwanag mula sa siwang ng rehas. Pumikit siya, bumulong, marahil hindi tinatanggihan ng Diyos ang taong gustong magbago, naghihintay lang siyang dumating sila ng may tapat na puso.
Nang gabing iyon, sa likod ng malamig na pader na bato, isang lalaking dating nawala ng direksyon ang sa wakas ay nakahanap ng kapayapaan. Ang kanyang liham ay hindi pa nakakarating, ngunit ang dasal sa loob nito ay marahil na una ng lumipad, dala ng hanging laging alam ang daan pauwi. Halos 4 na buwan na ang lumipas mula ng ibaba ang hatol. Ang umaga sa Rizal ay may kulay ginto, at ang hamog ay nakakapit pa sa damo sa labas ng panlalawigang bilangguan. Ang tunog ng isang maliit na kampana ay tumunog, hudyat ng oras ng pagdalaw ng pamilya. Ang mga bilanggo ay pumila, iba't iba ang ekspresyon ng mukha. Sa gitna nila, si Miguel Salazar ay nakatayo ng nakayuko. Ang kulay abong uniforme niya ay nagsisimula ng kumupas, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagong bagay, isang kapayapaang mahirap ipaliwanag. Tinawag ng isang opisyal ang kanyang pangalan. Miguel Salazar, may bisita ka. Kumabog ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung sino ang darating dahil mula nang ibaba ang hatol, wala ni isang pamilya ang dumalaw sa kanya. Mabigat ang kanyang mga hakbang habang tinatahak ang makipot na pasilyo patungo sa silid-dalaw. Ang maliit na silid-dalaw ay amoy sabon at malamig na metal na may makapal na salamin na naghihiwalay sa dalawang magkaibang mundo. Nang bumukas ang pinto, huminto si Miguel sa may pintuan. Sa likod ng salamin, nakaupo ang isang matandang babaeng nakasuot ng kayumangging belo. Puno ng kulubot ang kanyang mukha, ngunit nananatiling malumanay ang kanyang mga mata, ang parehong mga matang tumingin sa kanya noong siya ay bata pa. Inay, basag ang kanyang boses, halos hindi marinig. Matagal siyang tinitigan ng babae bago marahang nagsalita. Hindi ko kailanman inakala na makikita kita sa ganitong lugar, anak. Yumuko ng malalim si Miguel. Nay, hindi ko po hinihiling na patawarin niyo ako. Alam kong walang salitang sapat. Pero nagpapasalamat po ako na dumating pa rin kayo. Narinig ang mabigat na paghinga ng kanyang ina. Anak, alam mo ba kung ano ang pinakamasakit para sa isang ina? Hindi kapag naghirap ang kanyang anak, kundi kapag nawala siya sa tamang landas at hindi niya ito matulungan. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata, bumagsak sa ibabaw ng malamig na salamin. Tinitigan ni Miguel ang patak ng luha. Nay, gabi-gabi po akong sumusulat para sa inyo, pero takot po akong ipadala. Takot na baka ayaw niyo nang basahin. Iniabot ng kanyang ina ang kamay patungo sa salamin na tila gustong hawakan ang mga papel. Anak, ang dasal ng isang ina ay hindi humihinto, kahit para sa anak na naligaw ng napakalayo. Pero hindi gagana ang dasal na iyon kung sarado pa rin ang puso mo. Ngayon, nakikita kong nagsisimula ng magbukas ang puso mo. Hindi po ako karapat-dapat patawarin na umiling ang kanyang ina. Walang taong masyadong marumi para linisin, Miguel. Gaano man kalaki ang kasalanan, matutunaw iyan kung babalik ka ng may tapat na puso. Pero tandaan mo, ang pagsisisi ay hindi nangangahulugang hihinto ka sa nakaraan. Ang pagsisisi ay nangangahulugang kailangan mong humakbang para ayusin ang mga pwede pang ayusin. Nang malapit nang matapos ang oras ng pagdalaw, may kinuha si Miguel mula sa kanyang bulsa, isang liham. Ito po ang sulat na ipinatago ko kay Kapitan Ramos noon. Pero ngayon, hayaan niyong ako mismo ang mag-abot. Nanginginig ang kanyang kamay habang isinusubo ang sulat sa ilalim ng salamin. Dahan-dahan itong binuksan ng kanyang ina at binasa ng may nanginginig na mga labi. Nay, huwag na po kayong umiyak. Hindi na po galit sa mundo ang anak ninyo. Dito, natutunan kong ang mga pader na ito ay hindi bilangguan, kundi isang salamin kung saan ko tinitingnan ang nawala kong sarili. Nayugyog ang kanyang mga balikat, tumulo ang luha ng walang tunog. Isinara niya ang sulat, matagal na tinitigan ang anak, at sinabi ng paos, Anak, pinatawad na kita mula pa noong unang araw kang mahuli. Alam kong hindi ka masamang tao, naligaw ka lang ng masyadong malayo. Yumuko si Miguel, umagos ang luha. Idinikit niya ang kanyang kamay sa salamin, at mula sa kabila, inilagay ng kanyang ina ang kanyang palad sa parehong lugar. Ang dalawang kamay ay pinaghihiwalay ng salamin, ngunit ang init ay tila tumatagos. Miguel, sabi ng kanyang ina, kung binibigyan ka pa ng Diyos ng hininga, ibig sabihin hindi pa siya tapos sa iyo. Pagsilbihan mo ang iyong sentensya ng tapat, pero huwag kang hihinto sa pamumuhay. Patunayan mong hindi na sayang ang iyong pagsisisi. Kumatok ang gwardiya, hudyat na tapos na ang oras.
Tumayo ang kanyang ina, huling tinitigan ang anak bago tumalikod. Tumayo rin si Miguel, hindi inaalis ang tingin sa likod ng kanyang ina, na dahan-dahang nawala sa likod ng bakal na pinto. Salamat, Nay, dahil naniniwala pa rin kayong pwede akong magbago. Sa pasilyo patungo sa kanyang selda, ang liwanag ng hapon ay tumago sa pagitan ng mga rehas, tumama sa kanyang mukha na parang isang maliit na basbas mula sa langit. Huminto siya sandali, tinitigan ang kanyang anino sa sementong mailamat. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ngumiti ang kanyang mga labi. Hindi dahil masaya, kundi dahil gumaan ang kanyang pakiramdam. Alam niyang kahit hindi pa malaya ang kanyang buhay, ang kanyang puso ay sa wakas ay nakahanap na ng daan pauwi. At marahil sa mundong ito, ang liwanag ay hindi lamang bumababa mula sa langit, kundi isinisilang din mula sa isang pusong naglakas loob na tanggapin ang dilim ng nakaraan. Para kay Miguel Salazar, ang araw na iyon ay hindi lamang isang pagkikita sa kanyang ina, kundi isang pagkikita sa kanyang bagong sarili, na dahan-dahang natututong magpatawad, magmahal, at mabuhay muli. Nagpatuloy ang panahon. Halos 1 taon na ang lumipas mula nang ibaba ang hatol. Ang dapit hapon sa bilangguan ay dahan-dahang bumaba, dala ang maalinsangang hangin. Si Miguel Salazar ay nakaupo sa isang bangkong semento, malapit sa isang puno ng mangga. Ang kanyang tingin ay malayo, sinusundan ang mga ibong lumilipad sa ibabaw ng matataas na pader. Mula ng araw ng paglilitis, tuluyan nang nagbago ang kanyang buhay. Wala na siyang hinahabol na galit o takot, tanging isang katahimikan na dahan-dahang nagpapalago ng kapayapaan sa kanyang kalooban. Tuwing umaga, sumasali si Miguel sa mga gawain. Minsan, nagtatrabaho siya sa kusina, naghahanda ng almusal. Minsan, tumutulong sa maliit na aklatan. Ang simpleng gawain na iyon ay nagturo sa kanya tungkol sa oras, pasensya, at kahulugan ng paggawa ng mabuti nang walang hinihintay na kapalit. Nagsimula siyang muling magsulat. Hindi na liham para sa kanyang ina, kundi mga tala ng pagninilay, mga dasal, at maikling tula. Isa sa mga ito ay nagsasabing, ang araw ay lumulubog bawat araw, pero bukas, sisikat itong muli. Ganoon din ako. 2 beses sa isang buwan, dumadalaw ang kanyang ina. Palagi siyang may dalang maliit na balutan na naglalaman ng pritong tokwa, saging, at kanin, mga simpleng pagkain na gusto ni Miguel noong bata pa. Isang beses, sinabi ng kanyang ina, "Anak, hindi ko mabubura ang nakaraan mo, pero sa bawat pagdalaw ko, nakikita kong mas nagiging payapa ka. Marahil iyon ang tanda na sinisimulan ka ng pagalingin ng Diyos." Isang hapon noong Nobyembre, ipinatawag si Miguel sa opisina ni G. Arman. "Miguel," sabi nito, "may magandang balita. Naaprubahan ang aplikasyon mo para sa Good Conduct Time Allowance. Nabawasan ng 1 taon ang iyong sentensya." Natahimik si Miguel. "Salamat po, sir," sabi niya. "Pero sa tingin ko, ang pinakamalaking kalayaan ay hindi ang nabawas na oras, kundi ang puso kong nagsisimula ng gumaling." Nang gabing iyon, hindi makatulog si Miguel. Bumulong siya ng mahina, "Alam kong hindi ko na sila maibabalik, pero mapapanatili ko ang kanilang alaala sa mas mabuting paraan, sa pagiging taong inaasahan nila noon." Ilang linggo ang lumipas, isang sulat ang dumating mula kay Kapitan Dante Ramos. "Miguel, nakasulat dito, binasa ko ulit ang sulat mo para sa iyong ina. Gusto kong malaman mo na dito sa labas, marami pa ring naniniwala na maaaring magbago ang tao. Huwag kang hihinto sa pagsusulat, dahil ang iyong mga isinulat ay maaaring maging liwanag para sa iba pang naliligaw." Ang tag-ulan ay lalong dumalas. Isang gabi, isinulat ni Miguel ang huling tala sa kanyang talaarawan. "Hindi na ako bilanggo ng nakaraan, kundi isang saksi kung paano pinapagaling ng panahon ang mga sugat. Ang bilangguang ito ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang paglalakbay para maunawaan ang kahulugan ng kalayaan. Maaaring nakakulong pa ako rito, ngunit ang puso ko ay hindi na nakagapos." Kinaumagahan, tumila ang ulan. Asul ang langit sa itaas ng bilangguan. Lumabas si Miguel para sa morning call. Nang tawagin ang kanyang pangalan, sumagot siya ng may matatag na boses, "Narito po." Sa tinig na iyon, wala nang takot, tanging ang katapatan ng isang taong nakipagkasundo na sa kanyang buhay. Tinitigan niya ang araw na dahan-dahang sumisikat, ang sinag nito ay dumampi sa kanyang mukha. Huminga siya ng malalim at bumulong.
Ngayong araw, narito pa rin ako, pero nakauwi na ako. Dahil minsan, ang kalayaan ay hindi ang paghakbang palabas, kundi ang pakikipagkasundo sa mga hakbang na dating nagkamali. Ang langit sa dapit hapon sa bilangguang iyon ay naging saksi na ang tunay na kapatawaran ay hindi nagmumula sa labas, kundi sa katapangan na patawarin ang sarili. At para kay Miguel Salazar, sa likod ng matataas at malamig na pader, sa wakas ay natagpuan niya ang tunay na kalayaan, isang kalayaang isinilang mula sa isang pusong pinagaling ng panahon at pag-asa. Ang langit sa hapon sa Rizal ay may kulay abong lambot na tila pinipigil ang lahat ng damdaming hindi nabigkas. Sa labas ng mga pader ng panlalawigang bilangguan, marahang bumagsak ang ambon, sumasayaw sa ibabaw ng lumang bubong ng bahay ni Marco Reyes. Nakaupo ang lalaki sa harap ng bintana, nakatingin sa maliit na hardin. Sa kanyang kamay, isang sulat na may kulay kayumanggi, ang ikalawang liham mula kay Miguel Salazar mula noong huli silang magkita sa korte. Si Marco ang lokal na mamamahayag na sumubaybay sa kaso mula pa sa simula. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Ginoong Reyes, isinulat ni Miguel, dito, halos gabi-gabi umuulan. Dati, galit ako sa tunog ng ulan dahil ipinapaalala nito sa akin ang madilim na gabi. Pero ngayon gusto ko na ito. Bawat patak ay parang isang dasal na nagpapatahimik, na tila hinuhugasan ng Diyos ang aking puso. Huminto sandali si Marco. Ginoo, patuloy ni Miguel, gusto kong magpasalamat dahil hindi kayo tumigil sa pagsusulat tungkol sa kaso ko. Dati, galit ako. Akala ko gusto niyo lang ng sensasyon. Pero nang lumipas ang panahon, napagtanto kong ang mga isinulat ninyo ay hindi para manghusga, kundi para magising ako. Sinampal ako ng mga salita ninyo, pero mula sa sampal na iyon ako nagsimulang bumangon. Naramdaman ni Marco na uminit ang kanyang mga mata. Naalala niya ang araw na isinulat niya ang unang balita tungkol kay Miguel. Bata pa siya noon, puno ng ambisyon. Ngayon, pakiramdam niya bawat letrang isinulat niya noon ay bumabalik at tumitingin sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at bumulong, ang tapat na pagsusulat ay maaaring makasakit, pero kung ang sugat na iyon ay magpapagaling sa isang tao, karapat-dapat itong isulat. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ginoong Reyes, nagsimula na po akong matutong magsulat. Nagsusulat ako tungkol sa pagsisisi, tungkol kay nanay, tungkol sa ulan, at tungkol sa pag-asa. Gusto ko, balang araw, makalabas ang mga isinulat kong ito mula sa mga pader na ito, para malaman ng mga tao na kahit sa pinakamadilim na lugar, makakahanap pa rin ng liwanag ang tao. Kung sakaling dumalaw po kayo rito, dalhan niyo po ako ng isang panulat. Hindi kailangan mahal, basta't nakakasulat. Gusto kong magsulat ng kwento tungkol sa pagpapatawad. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Marco. Ang sulat ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Kinaumagahan, mas malakas ang ulan. Nagsuot si Marco ng kapote, nagdala ng isang maliit na kahon, at nagtungo sa bilangguan. Gusto kong makita si Miguel Salazar, sabi niya sa gwardiya. Para mag-abot ng isang bagay. Pagbukas ng pinto, nakaupo na si Miguel sa likod ng mesa. Nang makita niya si Marco, isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ginoong Reyes, halos manginig ang kanyang boses. Dala ko ang hiniling mo, sabi ni Marco, binubuksan ang kahon. Sa loob, may isang simpleng pilak na panulat at isang kwadernong may balat na kayumanggi. Matagal itong tinitigan ni Miguel. Sobra naman po ito, sir. Ngumiti si Marco. Ang tapat na pagsusulat ay nararapat sa isang mahusay na panulat. Nag-usap sila ng matagal, tungkol sa ulan, sa ina, sa oras, at sa buhay na laging nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Bago maghiwalay, sinabi ni Marco, Miguel, kapag natapos na ang isusulat mo, padalhan mo ako ng isa. Gusto kong basahin. Ngumiti si Miguel. Hindi ko po alam kung karapat-dapat basahin, sir. Pero kung may isang tao lang na gumaan ang pakiramdam matapos itong basahin, sapat na siguro iyon. Nang lumabas si Marco, tumila na ang ulan. Lumingon siya at nakita si Miguel na nakatayo sa likod ng salamin, mahigpit na hawak ang pilak na panulat, na parang isang taong nakahanap ng maliit na liwanag sa gitna ng dilim. Ngumiti si Marco at dahan-dahang umalis. Sa kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang kanilang kwento, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marco ang kapayapaan.
Dahil sa pagkakataong ito, hindi siya nagsusulat tungkol sa pagbagsak, kundi tungkol sa pag-asang sumisibol mula sa mga sugat. Umaga sa bilangguan, kulay abo at malambot. Si Miguel Salazar ay nakaupo sa malamig na sahig, sa tabi niya ang kwadernong bigay ni Marco. Sa unang pahina, isinulat niya ang pambungad na pangungusap, bawat tao ay maisariling bilangguan at hindi lahat ng pader ay gawa sa bato. Bawat umaga, nagsusulat siya ng maliliit na kwento, tungkol sa isang inang hindi tumitigil sa paghihintay, tungkol sa isang kaseldang nagsisisi, tungkol sa mga dasal na tumutubo kahit sa pagitan ng mga pader na bato. Isang hapon, huminto si Guy Arman sa harap ng kanyang selda. Ikaw ang nagsulat ng lahat ng ito, Miguel. Tumango si Miguel. Isinusulat ko lang po kung ano ang natutunan ko rito, sir. Tungkol sa pagkakamali, pagpapatawad at pag-asa. Matapos basahin ang ilang pahina, isinara ni Guy Arman ang kwaderno. Ang ganda ng sulat mo. Tapat at nakakaantig, sabi niya. Kung papayag ka, gusto kong ipadala ang ilan sa mga ito sa isang sentro para sa mga kabataan sa Maynila. Kailangan nilang mabasa ang mga salitang tulad nito. Natahimik si Miguel. Para po saan, sir? Para bigyan sila ng aral, para hindi nila ulitin ang parehong pagkakamali. Minsan, ang mga salita mula sa isang taong dating bumagsak ang siyang makakapagligtas. Nang gabing iyon, sumulat si Miguel kay Marco. Ginoong Reyes, ang panulat na ibinigay ninyo ay marami nang naisulat. Sinabi ni Guy Arman na babasahin ito ng ibang tao. Natatakot po ako, pero masaya rin. Takot dahil makikita ng mundo ang dating madilim kong puso, pero masaya dahil sa wakas, may maibibigay akong mabuti. Ilang araw ang lumipas, dinala ni Guy Arman ang mga manuskrito ni Miguel palabas ng bilangguan. Sa isang maliit na bahay sa Maynila, kung saan ang mga kabataang naligaw ng landas ay natututong magbago, ang mga isinulat ni Miguel ay pinagsama-sama sa isang manipis na aklat na may pamagat, mula sa loob ng pader. Mga liham para sa mga may oras pa. Ilang linggo ang nakalipas, isang kopya ng aklat ang dumating sa bahay ni Marco. Sa unang pahina, may maliit na tala mula kay Miguel, Ginoong Reyes, salamat sa pagbibigay sa akin ng panulat. Ngayon, hayaan ninyong maglakad ng malaya ang aking mga salita, kahit ang aking katawan ay narito pa. Binasa ni Marco ang bawat pahina. Nang makarating sa huling pangungusap, isinara niya ang aklat, nanginginig ang mga kamay. Basa ang kanyang mga mata, hindi dahil sa lungkot. Gumaan ang kanyang pakiramdam, isang malalim at mainit na gaan, na tila isang lumang pasanin ang sa wakas ay natunaw kasama ng ulan. Ang maliit na panulat na iyon ay mas malakas pala kaysa sa inaakala ko, bulong niya. Kasabay nito, sa loob ng bilangguan, si Miguel ay nakaupo sa ilalim ng maliit na bintana. Hindi niya alam na ang kanyang mga isinulat ay binabasa na ng maraming tao, nagbabago ng mga isip at puso. Ang alam niya lang, bawat salitang isinilang mula sa pagsisisi ay nakahanap na ng sarili nitong daan. Umiti siya at nagsulat ng isang bagong pangungusap sa kanyang kwaderno. Ang tunay na liwanag ay isinisilang mula sa sugat na tinanggap ng buong puso. Ang langit sa hapong iyon ay nagbago ng kulay mula sa kulay abo patungo sa ginto. Tumila ang ulan, at ang sinag ng araw ay tumago sa mga ulap, bumagsak sa payapang mukha ni Miguel. Sa tahimik na lugar na iyon, isang lalaking dating nawalan ng lahat ang muling natagpuan.